हाँ चेक करें अंदर ही यार। What the f is that? Ito ay video ng isang warang ama na laging binibigyan ng oras ang mga anak nito. Sa katunayan, dedicated ang channel na ito sa pamilya niya. Gayunpaman, dalawa sa bidyong nai-upload nito ang talagang nag-stand out. Ang dalawang bidyong ito ay kakaiba at hindi akma sa family content ng channel nito, na parang sa horror movie mo lang mapapanood. Well, oo, dahil si Jerry ay nakaka-encounter ng mga strange na pangyayari sa loob ng bahay nito na talagang paranormal in nature. Noong May 26, 2009 ay nagising siya sa kakaibang ingay mula sa living room, kaya kinuha nito ang cellphone at agad nagumpisang mag-record. Ayon pa sa kanya, "I have never seen anything like this. My wife and I were awakened by the sounds of a door closing. This video is I got before me and my family left the house." Ito ang nakunan niya. I don't know if everybody can see this and I've done it. Nakapagtatakang gumagalaw ang handle ng pintuan na tila ba may taong gumagalaw nito mula sa loob. Pero ang nakapagtataka ay makikita sa video na walang sino man ang nasa loob ng closet. Maraming skeptical sa pangyayaring ito. Pero sa ikalawang video na ito ay talagang naniwala na ang mga viewers nito na may kakaiba. July 11, 2009, habang kinukunan ni Jerry ang anak nito ay biglang isang pangyayari ang nagpakilabot sa kanya. Whoa! Makikitang nagbukas ng kusa ang parehong pintuan sa unang video at ilang segundo lamang ay biglang tumaob ang laruan na tila ba nabunggo. Tila ba may lumabas sa loob ng closet at nabunggo ang laruan nang magtangkang puntahan nito ang bata. Dito ay agad kinuha ni Jerry ang anak at tumakbo palabas ng living room. Dahil sa pangyayari ay labis na natakot si Jerry. Ayon pa sa mga viewers ay maaaring may paranormal entity na sa loob ng bahay nito. Pero gaya ng iba, hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng closet. Maaari kaya ang isang supernatural presence ang naninirahan sa loob ng closet o may iba kang naiisip. Ano sa tingin mo? Ang YouTuber na Mellowbird ay nagsasabing naninirahan siya sa napaka-aktibong haunted house.
Mahigit 10 years na itong nagpo-post ng mga nakakakilabot na video na nangyayari sa bahay nito. Ngayon sa particular na video ito ay nakakaranas siya ng mga strange activity na nagmumula sa kisame ng bahay niya. A lot of banging noises going on in the attic above the kitchen. So I'm gonna come up. See what that. Kaya naman umakyat siya rito at nag-set up ng night vision camera upang ma-record ang mga pangyayari. Isang araw muli siyang nakarinig ng mga creepy noises na nagmumula sa kisame. Umakyat siya upang mag-imbestiga na hindi magiging maayos. I don't like the stuff's moving around me in the dark. Oh, record. It wasn't recording. I don't know. I heard a clap so you can think it. Clap so you can sync it. Well, it was right by my head, so. I'm kind of blocking. I don't know if I should get out of the way. And just stick my head up over there so you guys can see more. The decision has been made. Oh, there goes the. Matapos maranasan ni Mellow Bird ang mga kakaibang pangyayari ay nagdesisyon na itong bumaba. What the heck? I don't like that. Ano sa tingin mo ang totoong nangyayari sa bahay ni Mellow Bird? Paranormal activity kaya ito? O parang normal activity lamang? Either way, ikaw na ang humusga. Multo kwa, shoutout nga pala sa'yo, Lodi. Isang lalaki ang pumasok sa abandonadong bahay nang walang permiso na sinasabing haunted. Sa katunayan, ang residente ng bahay ay hindi na naninirahan sa loob dahil misteryoso silang nawala. Ang mag-asawang naninirahan dito ay misteryosong nawala na parang bula. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa dalawa. Ngunit may mga sabi-sabing may kakilakilabot na nangyari. Simula nang mawala ang mag-asawa ay isa sa pamilya nila ang kumuha ng surveillance footage sa loob ng bahay. Ang footage na ito ay kuha sa CCTV camera ng mag-asawa na nagpapakita ng mga pangyayaring naganap bago sila tuluyang mawala. Panoorin natin ang clip na ito, kaya mag-ready ka na.
Nakakatakot man ang footage ay hindi nagpatinag ang hapon na pumasok sa loob ng bahay matapos itong mapanood ang video at maglakas loob na baka maranasan niya ito ng personal na talagang pagsisisihan niya. Pumasok siya mula sa bintana ng ikalawang palapag at nang nasa loob na siya ay dito na nagumpisang kabahan ang lalaki. Ito ang nakunan niya. Nang bahagyang tumigil ang kalabog ay napatitig ang lalaki sa gilid nito at nakunan nito ang isang shadowy figure na tila ba sinusubaybayan siya at unti-unting naglaho. Dahil dito ay agad siyang naglakad upang siguraduhin kung ano ito, ngunit wala naman siyang nadatnan, nakakaiba o sino man sa loob ng bahay. Matapos niya itong may upload ay napansin ng mga viewers ang kakaibang galaw ng figure na tila ba lumulutang sa ere. Wala nang follow-up video ang muli pang naipost ng lalaki. So ang figure kaya ang dahilan ng paranormal activity sa bahay at responsable sa pagkawala ng dalawang mag-asawang naninirahan rito. Ano sa tingin mo, Kamulti? Ang popular Pakistani ghost hunter channel na Wokyata Official ay nag-imbestiga sa kinakatakutang farmhouse na di umano'y pinamumugaran ng spirito o demonyo. Habang nag-imbestiga sila ay nakarinig sila ng kakaibang tunog na nagmumula sa isang kwarto. अंदर से आवाज़ें बड़ी अजीब सी आ रही हैं जैसे कोई बच्चे हों अंदर क्या है ये आवाज़ आई हाँ लोग हो गए लोग की हो इस रूम से तो नहीं ना अभी तक कुछ को देखे तो शहरी में गोली थी अंदर में हाथ देखे यार ये है क्या बाथरूम इधर तो और
कॉर्नर में है कुछ शायद मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड Isa sa mga investigator ang nakakita ng nilalang sa gilid ng silid. Nang i-check nila ang phone footage nito, ay labis silang kinilabutan sa nakita nila. इधर कॉर्नर में है Naglakas loob silang pumasok sa silid upang tingnan kung ano ito. भी नहीं है यार इस जगह बैठी हुई थी इसी जगह वहाँ से छोटा सा था उसका कद यार ऐसे ऐसे नीचे बैठी हो ना Nagsara ang pintuan na tila ba gusto silang ikulong sa loob. Dito na mas naging kakaiba ang mga sumunod pang mangyayari. यार यार इधर कुछ है इधर है कुछ यार उस कॉर्नर में वहाँ से जो जगह फिर थी दूसरे वो जगह कुछ हुआ है इधर मैं कह रहा हूँ दरवाजा यार ये जैसे पहले सर नीचे करके देख रहे थे ना हड्डी पे लगी है इधर हड्डियों को लगा Malakas na bumukas ang pintuan na tumama sa kamay ng investigator. Di kalaunan, nang muli nilang panoorin ang footage ay talagang labis silang natakot. So nakakapture kaya sila ng totoong multo o demonyo na sinasabing nananahanan sa farmhouse o isa lamang itong gawa-gawa at walang katotohanan. Either way, ano sa tingin mo kamulti? Real or fake? Ikaw na ang humusga. Muli na naman nating panonoorin ang ghost hunter na si Franco TV na pumunta sa isang abandoned town na malayo sa kabiasnan sa kalagitnaan ng kakauyan sa palibot ng kabundukan. Natagpuan nito ang isang old abandoned church. This is what I found here. Look at this. This is a random church here in the Smoky Mountains. Of anyone. What's in here? There's a bell here. I'm not gonna ring the bell. Oh my God. So this is the church. This is amazing. Muling bumalik si Franco sa abandoned town upang mag-explore ng gabi. Nilibot nito ang nabubulok na parte ng bawat bahay. Kahit na mag-isa siya ay tila ba may kasama siyang iba sa lugar na hindi niya nakikita. What the hell was that? Hello? Hey, I'm just exploring. Yo, hello? Huh. So this place has been sitting here for quite some time. So I'm thinking the noises I'm hearing is this building settling in. I don't think it's anything weird because it's an old building. So just giving you guys the info on that. All I know is that in this place
Hello? Hello? Nagpa siyang lumabas ng bahay si Franco at pumunta sa simbahan na una nitong nakita. At dito na magiging kakaiba ang mga mangyayari. Alright. Just trying to keep a lookout for bears. I made it back to the old church. God, this thing is huge. What the is that? Oh. I literally just got something on. I saw something like a black shadow. I literally just saw like a black shadow. Holy crap. Nakakita si Franco na nakakatakot na black figure mula sa bintana, pero nang tignan niya ito, nang malapitan ay wala na ang imahe. So isa kaya itong paranormal entity o isa lamang tao na naninirahan sa old abandoned church? O malamang ay isang demonyo? Ano sa tingin mo? May ideya ka ba, Kamulti? I'm not just gonna sit around in this house. Let's go, seriously, right now. Si Justin mula sa Visually Creepy TV ay nag-explore sa mga haunted places and locations. Dahil sa napakarami na nitong napuntahan mga haunted places ay naniniwala siyang may sumunod sa kanya na ibang nilalang mula sa huling sementeryong napuntahan nito. Siya at ang asawa nito ay nakakarinig ng mga strange footsteps tuwing gabi at tunog ng pintuang nagbubukas-sara sa palibot ng bahay nila. Nakakadetect na rin ng motion detector camera nito ng mga paggalaw sa paligid. Isang araw nagising si Justin sa pagkakaiglip dahil sa strange noises na narinig nito. Taking a nap downstairs. My son's sleeping upstairs right now, but I woke up a couple times where it sounded like metal clinging together. After I fell back asleep, I heard something slam. So I'm gonna attempt to use my spirit box in here because I'm damn sure that's what it was. I don't know if that's what it was. That just closed. That just shut. That just shut. Shut. I caught that. I got that on film, dude. I think I got that on film. I'm gonna open it. Did you follow me from somewhere? I'm pretty sure you slammed it on me.
when I wasn't looking. Can you close the gate for me one more time, please? Oh, oh my God, dude. Oh. That is not cool. So maaari kayang isa itong supernatural presence na sumunod sa kanya o hangin lang na tumama sa small gate o gawa-gawa lamang. Ano sa tingin mo? Jordan, tell them what we're doing. Well, we've heard about this haunted house, so-called, out in the country. It's abandoned. It's been left sitting for a couple years, and we're gonna go check it out. See what we can find in there. Right, Chris? Right. We're not gonna find anything, but we're bringing you along just in case we do. Ang footage na ito ay talagang misteryoso at nakakakilabot. Hindi ko mahanap ang original uploader nito, ngunit nakuha natin to sa channel na Jordan Sobis. Mga parodies lamang ang video nito maliban sa isang ito na di humano'y found lost footage na pinamagatang Abandoned House Investigations. Na-upload ito 11 years ago nang lumilipas. Ang dalawang lalaki ay nagpasyang pumunta sa isang haunted house habang sinusuong ang maulang panahon. Grab the cam. How are we even getting in this? I don't know. Let's figure it out though. It's convenient. Dude. Dude. Alright, we're just gonna cart it and see if we can get in. Told him I don't think it'd work. We can make it, dude. It's almost open. If not, we'll just kick it. God, he's blowing up my phone. Just gonna go in. Nang dumating sila ay dumaan sila sa nakabukas na garahe upang makapasok sa loob ng bahay. Whoa! Oh, perfect, nice, dude. Nice. That's for the ghost to play. Ghosts come out and save us. Ghost! See what the plumbing's like. Yuck. Oh, empty pack of cigarettes. Nagbiruan pa sila na dapat lumabas ang multo. Di kalaunan ay sinuyod na nila ang loob ng bahay. Dude, I feel kind of weird just going through someone's like old stuff, you know? It's weird. It's a weird phone over here. Dude, there's a dude outside. What? Hasn't this place been abandoned for like ever? What's it doing? I have no idea. Alright, we've been in here for like 15 minutes. We need to Nothing. find something to make a pendulum, dude. What's a pendulum? Wait on a string. Where you can you can talk to the ghosts. Oh, Says, right. Yes or no. Or Yeah, whatever. I've seen that We before need to actually. find string and something to weigh it down. with. String and something to weigh it down with. Alright. Figured we could just post up right. Sa isang silid, nag-set up sila ng kamerang nakatutok sa kanila habang nagsasagawa sila ng pendulum. Here. It's that pendulum thing. Can film our pendulum scene. Let's do it. Looking good. Straighten out that leg a little more, dude. Which leg was it, this one? It's a little low. Hey. There we go. Perfect. There we go. You see that right now? Shot. Chris, would you like to do the honors of asking questions? Or first we gotta establish a yes and no, I suppose. Yeah. Okay. Show me yes. Is that you? No, dude, that ain't me. That's nuts. What? That's straight up nuts. Dude, what? Alright, hold on. Show me no. That is interesting. That is not me, I swear to God, dude. Alright, we gotta go on. Okay. Are you present with us here
in this house. Habang ginagawa nila ang pendulum ay nagtatanong ang lalaking may hawak ng pendulum kung may multo nga ba talaga sa loob ng bahay. Dude, I've got the chills straight up. Is there more than 20 of you? Dude, that thing is really cooking, man. That's you. Let's go. Habang nagpapatuloy pa rin sila sa pagtuklas kung may multo nga ba sa bahay, ay dito na magiging katakot-takot ang susunod pang mangyayari. Can you make known your presence to us somehow? God, Holy shit, dude. What in the world is that? dude, for real, What in did the that world, just happen? man? What? Dude, hold on a second. Did that seriously just happen? Calm down. Calm down. What? Is that you? If there are any ghostly spirits in this house, talk. No way, dude. Dude, No way. Did that piano just seriously play by itself? do it again. Do it again. Do it again. Dude, we should get out of this. Oh my gosh. Oh, man. Holy shit. Hold on. We came here to do this. We're I actually don't want getting to get stuff. it. Dude, I don't want to be in that place. That piano is still playing. It's playing. still playing. Let's go back in. I'm never coming back here again in my life. So let's get as much as we can here. You seriously, you better go first then, dude. I didn't even know that I believe. I never believed in ghosts. I want to throw up, dude. Don't even go. But what is your name? Hello? Can you do anything besides play the piano? Take this, dude. Alright. Tumunog ang piano at di kalauna yung mga kalabog at nababasag na bote ang naririnig nila hanggang sa maging agresibo na ang mga nangyayari. Really do anything else besides that. Let's go look down the hall. Holy, dude. What was it? Go. You go first, man. I don't want to be in this Dude, place. I don't want to. Straight up. Holy, dude. What Why are you is laughing going right on, now? man? Seriously. What is going on? I'm delirious. We need to get Dude, out. Seriously. No. What is this? Okay, We need to get out of here now, dude. We need to do something or leave. I'm not just gonna sit around in this house. Let's go, seriously, right now. Kaya naman nagpasya silang umalis agad sa bahay. Ayon pa sa source natin, ang dalawang magkaibigan ay hindi na muling nakita pa. So ano sa tingin mo ang nangyari sa kanila? Totoo kayang may multo o demonyo na ang nasa haunted house na pinasukan nila? O may iba kang naiisip ka multi? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang video ito ay mula kay William Sloan noong 2013 na nakakapture ng pretty creepy events. Gayunpaman, bago niya ito nakunan ay ginamit niya ang Ouija board sa loob ng bahay niya. Hindi upang maglaro lamang kundi kausapin ang multong nagpaparamdam sa kanya. Ayon kay William,
May mga pangyayaring nagaganap sa bahay niya at gusto niyang malaman kung sino o ano ang responsable sa mga kakaibang kaganapang ito. Dito nalaman niya ang pangalan ng multo gamit ang Ouija board. Nagngangalan itong James at siya rin daw ang may kagagawan ng mga strange things kay William. Isang gabi habang nasa living room ay muli na naman naka-encounter si William ng nakakakilabot na pangyayari nang gumalaw ang upuan nito. Just rock it a little bit. Just a little bit. I know you can do it. Come on. Ayon sa kanya, maaaring kagagawan na naman ito ni James. Nang makalipas ang ilang buwan ay muli na naman siyang nakakapture ng nakakatakot na pangyayari habang mag-isa siya. Panoorin natin ang footage. Okay, a few minutes ago, I was sitting on the couch over there, and I was just watching TV and on Facebook as usual, and I don't know where Backstreet is. Right there. Was sitting next to me on the couch, and Hazel, boom, this girl was way back here. And all of a sudden, these vertical blinds they rattled by themselves. Like somebody just walked into them. They're shaking a little bit now, but it's because of the heating vent. It's adjacent, and they always but we're going to try to get it to happen again. James, if you're here, move those blinds again, because that was really good, and I didn't get it on tape when it happened the first time. I don't know. I think that was the vent. It wasn't like what it did before. Holy Gaya ng mga viewers, wala siyang ideya kung ano ang sanhi ng mga nangyayaring ito or maaaring kagagawan ito ni James. So ano sa tingin mo? Baka may mas malinaw kang paliwanag sa video ito. Holy Ang YouTube Ghost Hunter Huntex TV ay nag-imbestiga sa isang abandoned building na makikita sa East Yorkshire, Hull, England. Ang ibang visitors dito ay nagsasabing nakakakita sila ng dark figure na gumagala sa hallway ng old building. Talking. Where are you, kind of thing? And as soon as I picked up male and female, I heard running, and it was literally like faster. And then I seen the shadow there of a male, and then all of a sudden I had to say stop, whoa, because it was getting faster and faster and faster. What did you hear then? I heard someone running down that corridor. Yeah, Yeah. that's exactly what it was like, running. Sa kasamang palad ay hindi nila nakuna ng dark figure na tumatakbo. Gayunpaman, habang pinag-uusapan nila ang nakita ay ito ang nangyari. Also with the face. I didn't see any body, I didn't see any hair, it was literally just the face of a white lad. I'd put in early to mid 40s, really thin,
That's what I've seen. Really thin guy, I've got never- longer kind of dark The amount hair. of years, you're used to that. The You amount looked. of years You of- looked. I'm not used to them running at me all the while though. Yeah, but you're used to seeing them like that. Oh yeah, seeing you looked. I'm not used to them running at me all the while though. Yeah, but you're used to seeing them like that. Oh yeah, seeing's fine. Running at me all the while though. Yeah, but you're used to seeing it. Oh yeah, seeing's. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin ang isang shadowy hunched figure ang tumatakbo patungo sa kanila at bigla ring nawala. So nakakapture kaya sila ng mysterious shadowy figure of Lord Line? Ano sa tingin mo? Ito, explorer mula sa Indonesian paranormal investigator na si Chu. Nagpunta siyang mag-isa upang mag-imbestiga habang naka-live sa sikat na haunted hospital na Eski Tayo na nakatayo sa isla ng Indonesian Java. Ang Tayo Hospital ay naitayo noong 1933 at sa paglipas ng panahon ay naging sikat ang hospital dahil sa mga kakaibang nangyayari rito. Marami sa mga pasyente ng Tayo Hospital ang nakakakita ng ghostly figure ng matandang nurse na naglilibot sa hallway ng hospital. Sinasabi rin nilang nakikita nila ang nakakakilabot na aparisyon ng mga pasyenteng pumanaw sa old hospital at ang iba ay nakakaranas ng nakapangingilabot na halusinasyon tulad ng madugong paa na tumatakbo sa mga pader nang walang sinuman ang nakakakita. Kaya naman noong 2015 ang Tayo Hospital ay sinara at iniwan ng abandonado magpakailan pa man. Ang paranormal investigator na si Yu ay mag-isang naglilibot sa ospital habang binobroadcast ito ng live sa mga manonood niya. Habang nagpapatuloy siya ay nakakarinig na siya ng mga strange sound sa paligid pero nagpatuloy pa rin si Yu. Hanggang sa magumpisang magtanong si Yu sa espiritong gumagala sa lugar na ipaalam kung naroroon nga ba siya at dito na mag-uumpisang maging kakilakilabot ang mga mangyayari. Udah, suara-suara saja. Tunjukkan semua ejakulasi kalau memang kalian ada di sini. Lingkau. Biglang gumalaw ang hospital stretcher ng kusa na talagang nagbigay ng takot kay Chu na talagang nagpayanig ng buong katawan niya. Pero nag-uumpisa pa lamang ang mga ito dahil magiging malala at mas nakakakilabot ang mararanasan niya. Nagdesisyon si Chu na pumasok sa loob at mag-explore sa hallway at bawat silid ng hospital. Dito ay nakarinig siya ng nakapagtatakang tunog ng isang kampana na tumutunog sa di matukoy na paligid ng gusali. Habang hinahanap nito ang pinagmumulan ng tunog ay mararanasan niya ang eksenang hindi niya malilimutan. Banyak keklik tak? Ya! Ada, ya Allah, ya Allah. Napakalakas na nagsara ang exit door at isang boses ang naririnig niya pero ang mas nakakakilabot ay ang limayang sumilip kay Chu na mula sa silid ng hospital. Sa sobrang takot ay agad siyang nagtungo sa kabilang parte ng hospital pero habang nag-explore si Chu ay magiging mas malala ng palala ang mga mangyayari. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Kahit na takot ay agad dinakma ni Chu ang isang terrifying apparition image ng batang babae na nakatayo sa loob ng storage room. Ngunit ang apparition ay biglang naglaho na parang bula. Dito na talagang nanginig si Chu at gusto nang umalis. Pero dinumog siya ng comment mula sa livestream audience nito at nag-request na muling bumalik si Chu sa loob at mag-explore sa iba pang kwarto nito na talagang pagsisisihan niya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngecium bau nggak enak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cok matamu. Astagfirullahaladzim ya Allah Akbar ya Allah ya Allah ya pergi penceng mana jantung anjing. Labis na kinilabutan si Chu nang makita nito ang babaeng tila ba nakasuot ng hospital gown ang nasa loob ng hospital room at hindi gumagalaw. Ang nakakakilabot pa ay biglang nahulog ang ulo nito sa likod habang nakatitig sa kanya. Dito na napagtanto ni Chu na umalis at itigil ang livestream. So ano sa tingin mo ang nangyayari rito? Totoo man o hindi ang mga nakuna ni Chu, lalo na ang isang ito ay talagang 100% creepy at ayoko ring maranasan ito. Either way, ano nga ba talaga ang nangyayari sa tingin mo? Totoo nga ba o gawa-gawa lamang? Ang footage na ito ay mula sa TikTok at talagang mapapatanong ka sa kung totoo nga ba talaga ang mga poltergeist. Ito ay naganap habang naglilinis ang dalawang staff ng store. Panoorin mong mabuti ang susunod na mangyayari. Nakita mo ba ang map bucket na gumalaw ng kusa? Ayon sa mga paranormal expert, ang poltergeist ay malalakas na espiritu na may abilidad na saktan ang mga gusto nila. Hindi tulad ng mga dark figure, multo o ano pa mang bagay. Ang mga poltergeist ay kayang makipag-interact sa mga buhay at kayang magdulot ng panganib. Well, may mga skeptical at kahit ako ay napaisip sa maaaring sanhi lamang ito ng tubig na nabuhos sa sahig, kaya dumulas ang mop bucket. Pero kung pagmamasdan mong mayigi, ay tila ba may kakaiba? Actually, nag-viral talaga ang footage na ito dahil sa debate na kinasangkutan nito. Kung poltergeist nga ba ito o dumulas lang ba talaga? Either way, ano sa tingin mo? Ito ay nakunan ng CCTV footage na naganap sa loob ng isang theater room na puno ng mga manikin. Natuklasan lamang ito nang i-review ang CCTV camera na nasa loob nito. Well, panoorin natin to.
Misteryosong nagbukas ang pintuan at muling nagsara na tila ba may pumasok rito. Pero nakita mo ba? Biglang umikot ang ulo ng manikin sa itaas at direktang tumitig sa camera. Wait lang guys, kinilabutan ako sa ulo ng manikin. Di kalaunan, tumilapon ng isa pang ulo sa sahig at dito na nagumpisang magsitilapon ang iba pang mga ulo ng manikin sa paligid. Well, yung ulo pa lang na umikot ay talagang nakakakilabot. I hate to say this but I don't really like manikin. But as always, ano sa tingin mo ang nakakakilabot na pangyayaring ito? Mangungulekta ka pa ba ng manikin? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay nakunan habang nagra-rides ang mga lalaki sa madilim na daanan ng kabundukan. Ngayon, pagmasdan mong mabuti kung may makikita ka ba sa itaas ng puno na kakaiba. Nakita mo ba? Isang maputlang imahe ang nasa itaas ng puno. Ayon sa source ng bidyong ito, isa itong kuntilanak, isang mapaghiganting espiritu o multo na pinaniniwalaan sa Indonesia at Malaysian folklore. Ito ay galit sa mga lalaki dahil sa kalunos-lunos na nangyari sa kanya matapos mamatay sa panganganak. Napaka-agresibo ng kuntilanak at talagang kumikitil ng biktima nito. Sinasabing lumalabas ito tuwing kabilugan ng buwan at pag may narinig ka ng iyak ng bata sa paligid ay malamang sa malamang ay nasa malapit lang ang kuntilanak. Well, i-double check nyo na rin at baka may masasamang nilalang na nag-iiwan ng bata. Ay, by the way, ang kuntilanak ay talagang popular at magpahanggang ngayon ay malaki ang paniniwala ng mga Indonesian at Malaysian sa nilalang na ito. Well, kaya mo bang makakita ng real kuntilanak? At mahalin na rin natin ang mga babae para hindi magkaroon ng kuntilanak sa Pilipinas. De, joke lang guys. What? Bro, what are you talking about, man? Ito naman ay mula sa popular YouTube channel na Franco TV na pumunta sa old abandoned house na pinaniniwalaang extremely haunted. Ayon pa kay Franco, ang espiritong naninirahan sa bahay ay lumalabas at nakikita ng mga taong dumaraan sa highway tuwing madaling araw. Deep out into the mountains, where there is a very well-known haunted house where spirits tend to come from the house and roam through the road. And the reason why that is because the girl that is supposed to have lived in this house, her entire family. I'm going to go over the story while I'm exploring the location, but as of right now, let's get into the video. Kaya naman nang magkaroon ng permiso si Franco sa dating may-ari ng bahay ay nag-imbestiga siya sa loob at ito ang nakakakilabot na nakunan niya. I know it looks a little bit dark. I'm going to switch to night vision now so you guys can see a little bit better. I do have some night vision shots around the house at night. But look at this. Over here in the road is where there'll be many car accidents where people swerve out of the way to avoid the spirits that would supposedly be coming from this very house. Let me go ahead and switch into night vision so it's not too hard to see. But this is the house here. And right up there in the second floor somewhere is where a girl, one of her sisters and one of the family members, but the rest of the family has been discarded of throughout the house.
nice, is named Violeta, which in English would mean violet. I'm going to be asking Violet tonight if it's okay. So, Violeta, Violeta, ¿está bien que yo soy aquí en el casa tuyo? Violeta, is it okay that I could be in here? Violeta. Oh my God. This is with color now. This is that creepy room. In a minute, I'm going to show you guys the drain where the bodies were discovered. And she had like 4 family members, I believe. All her siblings were, and their bodies were thrown inside that hole there. Right now, I have the EVP. I'm going to go ahead and start asking questions, seeing what responses I get. Violeta, what is the name of the demon that possessed you to kill your family? Oh, shit. I just got a loud bang from in the room. Was that you? Thing is, I don't know if that came from in this room or upstairs. That's Violeta's room upstairs. There's cockroaches everywhere. In here is where the bodies were found. There's cockroaches all up in there. But if you look in here, there isn't any bodies anymore. There's just coke, coins, and stuff. But there was a lot more bodies in here as well that they took out. And what still remains is that. People paying tribute. I was told by the owner not to go down there, so I'm not going to be going down there. Plus, there's a ton of cockroaches in there. But her family's bodies were found in here, and they were all except for the father. But yeah, she did all their heads through the bodies in here. Nang papaakyat na si Franco sa bahay upang pumasok kay kapansin-pansin ng figurang mabilis na dumaan sa bintana. Nakita mo ba? Ang nakapagtataka ay mag-isa lamang siya sa lugar. So sino o ano ito? Di kalaunan ang static camera na nakalagay sa kabilang parte ng bahay ay nakakapture ng white silhouette sa isang hallway na unti-unting nawala papasok sa butas ng sahig. Naniniwala si Franco na ang nakunan niya ay paranormal entity at maging ang mga viewers nito. So ito kaya ang multo ng pamilyang namatay sa bahay? As always, kayo na ang humusga sa kung ano nga ba talaga ang nakunan ni Franco. Number 5. Ito ay mula rin naman sa TikTok na na-upload ni Francesca Batoys. Si Francesca kasama ang mga kaibigan nito ay nagpasyang magsagawa ng ritual na tinatawag na Bloody Mary. Ito ay ginagawa sa harap ng salamin upang isamon o palabasin ang espiritu ng Bloody Mary. Sinasabi sa legend na nagpapakita ito matapos mangitin ng Bloody Mary sa harap ng salamin ng paulit-ulit. Well, maaaring masama o mabuting espiritu ang magpakita.
Kaya naman ang dalawang babaeng ito ay nagsagawa ng bagay na pagsisisihan nila. Vai tu. Io sarei qua. Ascolta, vai un attimo di sopra. Dai. Nang paanda rin nila ang ilaw, ay laking gulat at takot nila ng isang figurang may maitim na buhok ang nakita nilang gumagapang sa dulo ng hallway. Naniniwala ang mga viewers na ito ay Bloody Mary. Well, siguro, pero ikaw Kamulti, ano sa tingin mo ang nakuna nila? Real or gawa-gawa lamang? By the way, thank you so much sa patuloy na pagsuporta. Sa mga bago pa lang ay sana lagi kayong nandyan tulad ni Lodi Tanets. Huwag nyo na rin kalimutang mag-like, malaking tulong po yan sa channel natin Kamulti. God bless sa inyong lahat and see you again.